korupsyon. Ang ugat sini nga problema amo ang kasalanan nga amo ang nagseparar sa aton sa Ginoo kag nagbutang sa aton sa idalom sa iya kasingkal. Apang may mensahe sang paglaom ang Pasko. Sa una nga Pasko, nagdulong sang pinakamanami kag pinakamaayo nga balita ang mga anghel sa mga magbalantay sang karnero. Nagkari si Ginoong Jesus diri sa kalibutan, hindi lang para maghatag sang temporaryo nga paglaom, kundi paglaom nga matuod kag malungtaron. Bisan ano pa ang imo ginaatubang subong, dumduma, may manluluwas, may kahayag sa tunga sang kadulom. Yara si Hesukristo nga hindi lang simbolo sang paglaom apang siya mismo ang aton buhi kag bugtong nga paglaom. Amo ini ang matuod nga mensahe sang Pasko. This is your FEBC Radio, communicating Christ in our world. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXIS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Lola Seni at Marlene Cruz. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasama sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan lang po ang QR code o mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong mga donations. Para ma-acknowledge namin ang inyong mga donasyon, mag-message po lamang kayo sa amin. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXIS, your community radio. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay napakaganda dahil nasa nasa huling buwan na tayo ng taon. Yes. Disyembre na po. At syempre, pag December, isa lang po ang nasa isip nating lahat, yan po ang Pasko. Kumbaga, alam natin na pagdating ng Pasko, kumbaga, yan ay mga regalo, mga masasarap na pagkain, at syempre naman, marami tayong mga kahilingan na nais nating matupad sa buwan ng Disyembre. Ate Marlene, ano nga ba ang ating pamagat ng ating topic ngayon? Elderly Christmas Wish. Kumbaga, ano kaya ang mga natatanging kahilingan ng mga nakatatanda ngayong Pasko? Dahil nga po sa pagpapalit ng dahon ng kalendaryo, ramdam na natin ang lamig ng Pasko. Bilang nakatatanda, ano nga ba ang pinaka natatanging hiling naming mga nakatatanda ngayong Kapaskuhan? Ang masasabi ko lang, hindi ito matatagpuan sa loob ng makulay na kahon. Saan matatagpuan, Lola Zen? Ito'y matatagpuan sa ating mga puso. Yan. Una, ano ang unang hiling, ha? Unang hiling, oras, hindi regalo. Kumbaga, ang pinakamahalaga ay ang regalong presensya ng mga anak
at apo. Sinasabi nga sa English, presence over presence. Presence. Kumbaga, presensya ang mas mahalaga kumpara sa mga regalo. Ang presensya ang tinutukoy ay ang presensya ng mga anak at apo. Hindi kailangan ng mga elderly ng mga mamahaling gamit. Ang hiling namin, mga elderlies, ay ang makita at mayakap ang mga aming mga apo at anak sa ilalim ng ating bubong. So ba, lahat ng apo at saka anak ay nasa isang bahay lang. Mayakap at mahalikan sila kahit sandali lamang. Ngayon, ano ang katumbas na practical wish nito, Lola Zen? Practical wish. Mm. Ay, tayo mga lola, ang hiling lang natin magbigay ng oras sa atin, ang mga pamilya natin, at ang mga apo natin. Sana, sabi nga, ngayong Pasko, huwag ninyo akong bigyan ng gamit na aalikabukan lang sa aking aparador. Bigyan ninyo ako ng isang araw ng kwentuhan. Sa English yan, bonding time. Diba? Yung hinihiling lang naming mga lola at lolo, isang oras ng kwentuhan na walang hawak na cellphone at isang malaking hapunan na sama-sama tayong lahat kakain. Himay-himayin natin. Dito sabi niyo, huwag lang bigyan kami ng regalo. Di ba? Kasi minsan, pag hindi na lang ako pupunta diyan sa Christmas, sa celebration ni lolo at lola. Kasi wala akong Dalang wala regalo. akong dalang regalo. Ha? Kami noon, pag meron kaming okasyon, kasi big family kami, isa kaming magkakapatid. Oo. Di buhay pa yung yung lola namin. Buhay pa si mama, buhay pa si papa. Tapos merong isang place na laging pinagdadausan. Ang reunion, minsan sa Christmas. Minsan naman, every New Year. Kami every January 1st . Pag mga anak ko, gumagawa ako noon ng basahan Nag-rug making kami doon sa namin, sa asosasyon namin. So, yung natutunan ko yun, iyan ang isang way na pinagkakakitaan ko. Gumagawa kami ng mga basahan na bilog. At saka yung mga basahan sa sahig na mga hinahabi. Ang ginagawa namin yun, dinideliver namin. Sabi ng mga anak ko, Mama, ano ba yan? Wala tayong pamasahe papunta sa Pasig, doon kay lolo at lola. Sabi ko, ganito yun mga anak. Ayan, nakita niyo ba yan? Yung isang sakong ng basahan. I-deliver muna natin yan para meron tayong pamasahe. Correct. At isa pa, pamasahe lang. Importante na. Ang sabi ni lolo at lola ninyo, hindi mahalaga kung may dala kayo o wala. Basta't ang importante, kompleto tayo. Yes. Nandoon ang lahat. Ayun ang laging pangaral ng mga magulang ko. Kaya yan ang pangaral ng mga lolo at lola sa mga anak at sa mga apo. Kahit wala kayong walang regalo, kung ano ang kaya ninyong dalhin ninyo. Kami magkakapatid, kanya-kanya kaming luto. Kanya-kanya ako, puto paw, at saka gulaman juice. Yun lang. Ay tuwang-tuwa na sila sa sa dala-dala namin. Di ba? Tsaka Lola Zen, kasi yung
pagdating kasi sa Kapaskuhan, hindi naman mahalaga ang regalo. Mm-mm. Hindi talaga. Hindi regalo ang parang pinaka-importante sa Pasko. Mm-mm. Ang importante pag Pasko ay ikaw mismo nandoon. Ang presensya mo ba na nandoon ka, dumalo ka, nandoon ka, kasama ka. Mm-mm. Kumbaga. Ngayon, kasi nga, tulad na nabanggit ni Lola Zenny, yan kasi regalo, ano yan, hindi mo naman yan nakakausap. Mm-mm. Oo. Tapos, pag binigay sa'yo, oo, ano yan, para bang alikabok na lang, Alikabukan lang sa aparador. Oo, yes, totoo yan. Kaya parang, ang halaga ng inyong regalo, ano lang, panandalian. Mm-mm. Hindi katulad ng kung nandoon kayo, dumalo kayo sa selebrasyon, kasama nyo ang lolo't lola nyo, napakalaking ano yun, kasayahan yun sa kanila. Kasi unang-una, talagang naglaan kayo ng panahon, ng oras na makasama sila. Pero, ito naman po ang tandaan nyo, didagdag pa nga ni Lola Zenny, magkwentuhan Oo. ng hindi Bit-bit bit-bit ang mga cellphone. walang Yan. gadget. Oo. Walang nakakabit sa tenga na earphone. Mm-mm. Wala talaga. Kumbaga, ang inyong focus, ang inyong attention ay kay lola at lolo lang at magkwentuhan. Magkwentuhan ng mga Oo. naranasan nila, 'di ba? Oo. Nung mga kabataan pa nila, kung paano silang nagsama-sama. Ngayon, inuulit lang nila 'yon. Yung mga reunion na yan, yung mga Christmas party na yan, ng mga isang pamilya. Sabi, isang malaking hapunan na hindi naman pinaggastusan ng gusto dahil kanya-kanyang bit-bit. Mm-mm. Di ba? Mm. At saka Lola Sen, ang importante kasi yan, gumagawa kayo ng memories para merong alaalang maiiwan. It's the thoughts Oh. that counts. Correct. Di ba? Oo, yan. Yan talaga. So, mahalaga yan ha. Kailangan ngayong Pasko, gumawa kayo ng magagandang memories. na Hindi oo, na makakalimutan. hindi makakalimutan. Hindi lang ni lolo't lola, kundi bawat isa sa atin. Katulad ko, ang kwento ko, yung panahon lang, ano rin, ng mother ko. Nung buhay Kwento pa sila. ni oh. Lloyd at ni JC tungkol sa lolo't lola nila, Oo. kung paano kami Diwang. nag-celebrate Mm-mm. ng Christmas Correct. at Yan. New Year. So, yan po ang unang kahilingan ng mga elderly. Yes. Okay. Ikalawang hiling, kapayapaan at pagkakaisa ng pamilya. Mahalaga po to sa bawat pamilya. Mm. Ang panalangin, okay? Ang panalangin at na higit sa lahat, ang hiling ng lolo at lola ay ang kapayapaan at pagkakaisa ng buong pamilya. Kasi, siyempre, no, hindi naman maiiwasan na sa bawat pamilya, merong mga hindi pagkakasundo, Mga tampuhan. o yan, mga tampuhan, pero dapat po kasi mangibabaw, no? Sa ating pamilya kung meron mga sigalot na nangyayari, Mm. ay ang pagmamahal sa isa't isa, ang pagpapatawad. Kumbaga po, sa panahon ng Pasko, yan po ang isang bagay na hindi po dapat natin yan kinikimkim. Mm. Ang mga babaw nga tulad na nabanggit ko ay pagmamahal, kapayapaan at pagkakaisa ng buong pamilya. Walang gustong makita ang mga magulang at ang inyong mga lolo't lola, kundi ang magkakasundo ang kanilang mga anak at apo. Kaya nga, ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad at pagtanggap ng tawad. Okay? At pag-alis pag-alis ng galit. Yan talagang, Di ba? oh, iyang mga galit, mga hinanakit, pagtatampo, yan ang panahon na dapat na yan itapo na yan sa basura. Winawaksin na. Oo, iwaksi talaga yan. Sabi mga basura. Oo, mga basura, wag nyo yan bit-bitin. Oo.
Ngayon, ano ang practical application niyan? Practical wish ni Lolo at Lola. Sana sa Noche Buena maging maging tunay na Noche Buena. Magpalitan tayo ng taus-pusong tawad. Di ba? Mm-mm. Yakapin ang mga matagal nang may sama ng loob at iparamdam sa isa't isa na mas mahalaga ang dugo kaysa sa tampuhan. Ay, Oo. nangyayari yan nung pag-reunion namin. Mm-mm. Kasi doon na kami nagkikita ng yearly. Oo. Hindi kami nagkikita. Kanya-kanya kaming tahanan na may pamilya na, di ba? Oo. So, ang Christmas namin sa mga bahay-bahay. Pero ang celebration ng Christmas namin at New Year, pag family reunion. Mm-mm. No? Tapos yun, may portion na gano'n ang ginagawa namin. O, may games, may kantahan, may mga special number na solo-solo, meron by family. Tapos may mga naka-ready na gifts yun. Oo. Kaya tuwan-tuwa gustong-gusto nilang mag-perform ang lahat. Pero may portion na magpe-pray. Tapos, after ng prayer, sana sa pagpasok ng taon na ito, kung meron man sa inyo ang hindi nag-call out ng mga tampu-tampuhan, mga galit sa puso, ay tayo, magpatawaran na tayo ngayon. O, puntahan ninyo yung mga kapatid niyo na Oo, correct. na matagal na kayong hindi Nagkikibuan. Oo. hindi Ito na yung time. Sabi niya, kailan pa kayo? Sabi niya, magbabati. Oo, yan. Kailan pa kayo ninyo ibabalik ang dati niyong magandang samahan? 'Di ba? Oo. Wala, nag-akapan na, yakapan na kami. Minsan may iyakan niya na may iyakan. drama pa. Talaga, May drama pa. hindi mo maiwasan 'yun. Kaya Oo. napakasarap talaga ng gatherings na ganito ng Christmas Oo. At saka at Lola Sen, New Year, no? napakagandang tingnan yung senaryo na gano'n. Tapos sa presensya ng mga bata, makikita nila na, Oo. ay, ganito pala ang dapat gawin. Gagayahin ng mga Oo, bata. Totoo yan. Kaya nga, kumbaga, pagdating sa mga ganyang okasyon, mga Christmas reunion, ang pag-check ng attendance, kailangan 100% ang attendance ng lahat ng mga anak at apo. Oo. Yan. Sabi dito iparamdam sa isa't isa na mas mahalaga ang dugo kaysa sa tampuhan. Yes. Di ba? Yan dapat kaya nga sabi ko, dapat nananaig yan, nananaig. Kasi nga, tayo, magkakapatid. Kung ano man yung mga natin tampuhan, away na ganyan, na yan, iwaksi yan. Pagdating ng Kapaskuhan, magkapatawaran dapat. Okay. Pangatlong hiling ng mga elderlies. Kalusugan at lakas na tumagal pa. Oo, kahit sino, no? Gusto pa namin, siyempre, kami mga elderly, gusto pa din namin talaga makasama ng matagal ang aming mga anak at maging ang aming mga apo. Lalong-lalo na ang mga apo. Okay. Ang pagpapahalaga. Habang tayo ay nagkakaedad, lalong nagiging mahalaga ang kalusugan. Ang hiling natin ay ang magkaroon pa ng lakas upang makasama at makapaglingkod sa ating mga apo at masiyahan sa buhay. Kaya nga, dapat tayo mga elderly, ingatan din natin ang ating katawan, Lola Sen, di ba? O tulad ng mga nabanggit namin sa iba naming sa programa Topic. namin, no? Yung mga naging paksa. Kailangan po talaga na, yung nababanggit namin na, bantayan po natin ang ating kinakain. Dapat balanse. Tapos araw-araw, dapat gawin natin, Lola Zen? Mag-exercise. Oo. Yan. Mag-exercise at syempre, akibat niyan ay ang panalangin. Oh, gawin po natin yung bahagi ng ating buhay araw-araw. So, kung ano ang bawal, ano yun natin? Huwag nang kainin. Oo. Pag sinabi ni Doktor bawal, bawal. Oo. Huwag nang hihirit. Ate Marlene, ito nga,
itong, di ba, yung aming ang reunion, nag-start doon sa lola ko. Nung Oo. namatay siya, Kayo na 98 years nagpatuloy old. nun? Oo, 98 years old. Oo. Yung father ko, 93. Yung mother ko, mas earlier ang 67 lang. Mm-mm. Hindi siya nakaabot ng edad ko. Baliktad. Eh, pero ring yan, prayer namin yung kasama sila na inaalala. Mm-mm. At tapos meron kaming mga video, meron kaming mga yung mga games namin. Mm-mm. Anong pangalan ng lolo? Ni Lolo Sido, yung buong pangalan ni Lola Rosa, ni Lola yung ipinaka lola natin. Nako, kasi sila. Yung iba pupunta doon sa nanay. Ano daw pangalan, man? Ma, anong pangalan? Gusto kasi makaano ng premyo. Oo. O, di ba? Kaya yung memorable ang bawat ginagawa natin sa araw ng mga okasyon na gano'n. Oo. Kaya po na dapat natin kaya nga ngayong alam ninyo na kahilingan din yan ng mga nakatatanda o mga apo, mga anak. Dapat po isinasali din nyo yan sa inyong mga panalangin na kami ay magkaroon pa ng lakas upang makasama nyo kami ng matagal-tagal at mapaglingkuran pa rin, di ba? Mapaglingkuran nyo kami, mapaglingkuran din namin kayo. Oo, sabi dito sa Practical Wish, Mm. hindi namin hihilingin na mawala ang lahat sa akin. Pero, Hindi lahat ng sakit. sana, Oo. bigyan nyo kami ng sapat na lakas para makagawa ng simpleng bagay, ang makapaghanda ng paborito ninyong pagkain, ang makapagkwento, o ang makapagdasal para sa inyo ng walang hirap. Oo. Diba? Yan ang mga bagay na pwede pa naming gawin na Gawin. kami mga elderly. Mm-mm. Oo. Kasi, syempre walang lolo at lola na merong, na walang paboritong pagkain na niluluto para sa kanilang pamilya. Lahat yan, lahat kami meron talagang specialty yan. Specialty. Siyempre, ipinagmamalaki namin pagdating sa mga reunion. Talagang, Lola ha, lutuin mo yung paborito naming di ba? Siyempre, kami din mga elderlies, tuwang-tuwa. Yung aming puso talaga lumalaki sa tuwa. Kasi nga, memoryado nyo kung ano ang aming specialty. Tapos, paborito nyo ang pagkain na niluluto namin. Plus, nire-request nyo pa pag may okasyon. Ang kagandahan yan, Ate Marlene, kahit wala na sila, ito, dati itong niluluto ni Lola. Yes, diba? oo. Ito ang paboritong lutuin ni Lola. Ito ang paboritong kainin ni Lolo. Kaya nga, Siyempre, may nagluluto, may paborito rin kumain. oo, kasi sa mga apo't anak natin, may magmamana talaga niyan. May magmamana. At tapos, kahit na mahina na kami physically, kayang-kaya pa po namin kayong ipagdasal. Yan. Very O yan, important. Kayang-kaya namin yan. At yan, mga apo, mga anak, yan ang isang bagay na hindi namin kinakalimutan. Hindi lang namin sinasabi sa inyo. Pero sa tuwing kami ay magdarasal, sa umaga, sa tanghali, sa gabi, lagi po kayong kasama. Sa amin. Okay. Ang ikaapat na kahilingan ng mga elderlies ay ang pamana ng pananampalataya. Ang diwa ng Pasko, okay, ay tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Kaya nga, naririnig natin sa kanta, the reason for the season is Jesus Christ. Kasi yan talaga ang diwa ng Pasko. Ang pinakatatangi nating hiling bilang mga elderly ay ang makita na tumatagos sa puso ng ating mga anak at apo ang tunay na diwa ng Pasko. Ano ba ang diwa ng Pasko? Ang diwa ng Pasko ay
ang pagmamahal sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao, sa Diyos, at higit sa lahat, ang ating pananampalataya. Oh. Ngayon, Lola Sen, ano ang mga practical wish niyan pagdating dyan sa ating pagmamahal at pananampalataya na Kas- siyang diwa ng Pasko? Kasi 'di ba? Kasi nga minsan nga kung nakaka-LL na, 'di ba? Oo. Ano yung nakakaano na? Yung meron na sabi na sana bago magbukas ng regalo. May mga regalo yes, nang oo. na-prepare kahit Oo. mga simple lang, no. Magkakasama tayong luluhod. Yan. Mm-mm. At magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya. 'Di ba? Mm-mm. Yung Yan prayer, talaga mahalaga. mm-mm. Mahalaga talaga yan. Sabi nga, in everything give thanks, Yes, big or amen. small. Mm-mm. At saka Lola Sen, dapat talaga tayong magpasalamat kasi sa lahat ng kabutihan, no, at katapatan ng Diyos sa ating buhay, hindi natin mabibilang kung gaano tayo pinangalagaan ng Diyos mula January, mula Enero hanggang Disyembre. Oh, hindi na natin mabibilang kung ano-ano kabutihan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nararapat lamang na pasalamatan natin ang Panginoon. At ang gandang tanawin na makitang ang buong pamilya nakaluhod at nagpapasalamat sa Diyos. Pag ginawa natin yan, nagpapatatag talaga yan ng ating pananampalataya sa Diyos. At hindi lang yun, di ba? Habang nagdarasal, pagkatapos magdasal, may mga awitin, di ba? Oo, Na praises. Oo. Magpapuri sa Panginoon, di ba? At saka pag tayo ay nagpasalamat, hindi lang natin dapat, Lola Sen, na nakasentro sa mga material na Oo, bagay. oo. Hindi dapat yun. Hindi material na bagay ang dapat nating laging pinasasalamatan. Hindi. Higit pa doon. Kasi itong buhay na binigay sa atin ng Diyos, ay naku, napakalaking dapat nating ipasalamat yung membro ng ating pamilya na kung nagkasakit man, gumaling. Yes. Pasalamatan na kahit isa sa pamilya, walang may sakit. Ganun ba? Yung mga ganung bagay. Magkakasama pa rin. Oo, yan na lang na complete ang attendance nyo sa Christmas Taon-taon. reunion nyo. Taon-taon. Ay, nako, grabe na yan talaga. Yan ang isang bagay na dapat ninyong ipagpasalamat. Magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya. Sana ang pananampalataya ang maging pinakamahalagang bagay na ipapasa natin sa susunod na henerasyon. Oo, at saka isa pa, yung hindi sa lahat ng panahon, buhay si Lolo at si Lola. Hindi rin laging nandyan si Mama at saka si Papa, di ba? Kaya kumbaga, ano ba yung bang namnamin natin ang panahon na pwede pa tayong magkakasama buong pamilya. Kasi, pag ginagawa natin yan, mawala man sila sa mundong ito, meron silang magagandang alaalang iniwan sa atin na nababalik-balikan natin sa panahon na naaalala natin sila, namimiss natin, di ba? Kasi dumarating yan lalo na pagka nakikita mo ang ibang pamilya na kumpleto sila. Maaalala mo, di ba, manunumbalik sa yung alaala, Lola Sena, kami din noon, ganyan din. Tapos, ganito ang ginagawa namin, ganito ang pinag-uusapan namin. Yan, tulad nga ni sinabi ni Lola Seni, yan ang isang bagay na maipapasa ninyo sa inyong mga anak at sa iyong susunod na henerasyon. Kaya, dapat talaga, yung bang maglaan po talaga tayo ng panahon na gumawa na tayo ng extra effort na talagang magkasama-sama ang pamilya. Dapat tandaan nyo,
Kami, di pag January 1st, family reunion yun, Aris Oo, Clan. No? oo. Pagkatapos ng kwentuhan, yung mga ginagawa ng event namin na yon, Oo. yung pagsasama, yung celebration, upuan na. Anong next agenda? Oo, at, oo. May plano na naman for the next for the Oo. next year na family reunion. Ganun dapat. Kaninong bahay naman ngayon? Saan gagawin ng family reunion? 'Di ba? At saka, Lola Zen, yan din ang panahon na parang nagkakaroon ba kayo ng family forum na sino ba sa mga miyembro ng ating pamilya ang nangangailangan ng tulong. Yun, isa pa. Yan ang kaya nga kagandahan talaga na pag-uusapan. Oo. Kaya kasi minsan meron kang kapatid na magsasabi na meron akong anak na magkokolehiyo na parang hindi namin kaya tustusan o makakapag mapag-iisipan ng buong pamilya kung ano ang dapat gawin. Tapos magtutulong-tulungan yan, di ba? Yan ang mainam talaga kagandahan ng merong pamilya. Kaya kung sino man sa inyo dyan na nag-iisip na hindi muna ako a-attend na reunion kay limited ang budget ko, wala akong pera. Tandaan ninyo hindi po yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang inyong presensya. Dapat kasi ang lahat ng miyembro ng pamilya ay nandoon sa araw na yon. Wag ho tayong wag focus sa distraction. Correct. Wag ho tayong mag-focus sa problema. Mag-focus tayo na makasama natin na sa araw na yon ng okasyon, isang beses lang sa isang taon na magkasama-sama ang bawat pamilya. Napakahalaga po ng ganitong mga okasyon na sama-sama. Kaya nga po dapat kung tayo ay nagpaplano kung saan tayo kasi nagpaplano mo tayo kung saan tayo lalakwatsa, kung saan tayo pupunta. Dapat po malayo pa lang ang Pasko ay pinaplano na ninyo. Kaya walang rason para hindi kayo maka-attend ng family reunion nyo pag Pasko. Dapat malayo Or pa New lang, Year. pinaghahandaan nyo na yan. Kasi kung pinaghahandaan nyo nga ang ibang aspeto ng ating mga lakaran, mas lalo na yan. Nakasama ang ibang tao, di ba? What more ang family? Ang family. Family first. Yes, family comes first. Oo. Kaya nga, di ba, matimbang ang dugo, kumbaga. So, i-recap po natin ang mga natatanging kahilingan ng mga nakatatanda ngayong Kapaskuhan. Unang hiling, hindi regalo ang mahalaga, kundi ang inyong presensya ng mga anak at apo. Okay. Sa Ingles, presence over presence. Ikalawang kahilingan. Okay? Ikalawang kahilingan ay kapayapaan at pagkakaisa ng pamilya. Yan ang Pagpapatawad. Oo. Andyan po ang pagpapatawad at syempre po ang panalangin. Ikatlong kahilingan. Kalusugan at lakas na tumagal pa ang pagpapahalaga, ang pagsasamahan. Oo. Kaya nga, yung kalusugan at lakas na tumagal pa, yan, halos lahat ng mga lolo't lola, yan talaga ang kahilingan. Ikaapat na kahilingan, ang pamana ng pananampalataya. Dapat po natin talagang tandaan ang Pasko, ang tunay na diwa ng Pasko ay pagmamahal at pananampalataya. Kaya, tinatawagan po namin
ang lahat ng mga pamilya, no, na umaksyon. Hindi lang Oh. dito sa Zamboanga, ha? Sa buong Correct. mundo. Oo, sa buong mundo. Oo. Kailangan umaksyon tayo. Nasabi na namin sa inyo mga kahilingan ni Lolo at Lola. So ang susunod na gawin natin ay umaksyon. Oo. Kaya, mga anak at apo, huwag po ninyong kalimutang tanungin ang inyong mga lolo at lola Lola. kung ano po ba ang talagang gusto nilang mangyari ngayong Pasko. Yan. Kaya magbigay kayo ng oras, ha? O, magbigay kayo ng oras ngayong Disyembre. Mahaba-haba pa, ha? Puntahan ninyo na si Lolo at Lola. Yakapin ninyo. Oo. Lolo, Lola, ano po ba ang gusto ninyo ngayong Pasko? Para marinig ninyo kung ano ang damdamin ng ating mga lolo at lola. Totoo yan. Pakinggan natin ang kanilang sagot. Mm-mm. Madalas, ang hiling nila ay hindi nasa tindahan. Oo, totoo yan. Hindi hindi nyo pagkakagastusan. Mm-mm. Ha? Hindi kayo maggagastos kahit isang sentimo sa Simple mga lang. regalong hihingin ni Lolo at Lola. Doon sa mga nabanggit namin, wala kayong gagastusin doon. Oo. Oh, wala talaga. Yun ang mga bagay na pinahahalagahan ng inyong lolo at lola. Kaya sa lahat ng apo at anak ng Samba Sulta sa buong Pilipinas at sa buong mundo, huwag niyo pong kalimutang bisitahin at tanungin si lolo at lola kung ano ang natatangi nilang kahilingan ngayong Pasko. Kung nasa ibang bansa ang kanilang mga lolo at lola, anong gagawin? Modern tech na tayo. Correct. Ano na yan? Anong ginagawa ng cellphone nyo? Di ba? Tawagan. Video call. Yes. Yan, mahalaga yan. Ano ba naman? Ilang Yung- pindot lang ng Isang click lang. isang click baga. Isang pindot lang. Andyan na kaagad. Kaya nga, ang mahalaga kasi, naaalala nyo talaga. Yung bang naaalala nyo, hindi nyo nakakalimutan? Kasi nga, pag ang inyong lolo at lola ay inyong naaalala, ibig sabihin yan, pinapahalagahan nyo sila. At pag pinapahalagahan nyo, ibig sabihin, mahal nyo sila. Di ba? Yun, wala kayong gagastusin doon. Di ba, Lola Sen? Yes. So, manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa naging topic namin ngayon, ang mga elderly wishes sa araw ng Kapaskuhan. Lord, maraming salamat. Tulungan po ninyo kami at bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Lagi po naming alalahanin ang iyong mga pangako sa mga awit 34. Ang Diyos ang magpapala sa amin. Sa takot, ililigtas po ninyo kami mula sa paghihirap. Ipapadala ninyo ang mga anghel upang palibutan kami sa oras ng mga kalamidad, sakuna at mga karamdaman. Sa aming mga daing at panalangin sa iyo, O Diyos, ay diringgin mo kami. Ipagkakaloob ang lahat ng aming mga kailangan. Ikaw ang aming kaaliwan dahil alam po namin lagi mo po kaming sinasamahan sa lahat ng oras. Salamat po sa katubusan mula sa iyo. Inalis mo kami sa masama at nilagay mo kami sa mabuti. Patuloy ka naming hanapin at maranasan ang buhay na walang hanggan nagmumula lamang sa iyo. Sisikapin namin laging maging tapat sa iyo, manatiling hiwalay sa masamang sanlibutan upang makamtan namin ang kapayapaan lalo na ngayong Kapaskuhan.
Pinagsisisihan po naming lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Simula pa lang kaming isilang hanggang sa aming pagtanda. Sa oras na ito, tulungan at samahan po ninyo kami sa patuloy na maglingkod sa inyo. Patuloy nyo kaming gamitin sa ministry ng Family Matters ng DXAS FEBC. Lord, maraming salamat sa kalusugan at kalakasan na iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Bless us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Salamat po sa aming mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Sin Kauman at ang makakasama ninyo ay si Uto Mobin. Tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ay mapapakinggan ang Family Matters. At syempre po naman, sa araw ng Linggo, alas 7:30 ng umaga hanggang alas 8, ay makakasama naman ninyo ang mga bata sa kanilang programang Move Kids Radio. Ako po si Marlene Cruz. At ako po naman si Lola Seni. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Madaling mahalin ang mga kamahal-mahal. Madaling mahalin ang mabait at maunawain sa atin. Pero yung masama ang ugali at pakikitungo, mahal pa ba natin? Yung gumagawa ng hindi maganda sa atin, kaya ba natin mahalin? Sinabi ni Jesus, mahalin ang inyong kaaway